Yummy. 美味しいですか？美味しいです。Ah. Hello guys! Welcome to our first food vlog. And in this video, i-share ko sa inyo ang food experiences namin in Nagoya. And yes, there's two more cities in Japan aside from Tokyo and Osaka na maganda ring i-explore. From Studio Ghibli treats to local cuisines, rich miso katsu, local ramen, and melt-in-your-mouth beef, talaga namang nakakataba at nakakabusog ang trip na ito. Kaya, sit back, relax, and let's go! Simulan natin ang trip na to with Ghibli Park. Sayang, gusto sana namin tikman yung fresh breads dito sa Kiki's Bakery, pero grabe, ang haba ng pila. Thankfully, nakabili pa rin kami ng cute Ghibli-themed breads. Super daming options! Tada! Ito na yung mga napili natin. Pero tignan nyo naman, 10 out of 10 sa presentation. May pa-flag pa talaga. Okay, taste test naman. O, bago niya matikman, hirap mo na siyang hiwaan yung tinapay niya. Nagustuhan ko tong limited flavor. Lasang curry with spices, pero not for everyone. Safe choice ang miso cutlet kasi lasang katsu in a bread. Busog. Overall, happy naman, but we'll try new flavors next time. After Ghibli, nag-explore naman kami sa Oasis 21. As an arty, solid tong structure na to. Especially yung iconic spaceship aqua rooftop nila. Pwede nyo siyang akyatin. And super ganda ng panoramic view ng city, lalo na sa gabi, with all the dazzling and glowing lights, sama mo pa ng malamig na hangin. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pagpunta ko sa Harry Potter at Ghibli shops underground. Marami pang ibang cool shops dito, pero bilang isang certified HP fan, dito talaga ako napatambay. At dahil nagutom kami sa kalalakad, pumasok muna kami sa restaurant na to, Super Yabu Vibes. Syempre, sinubukan namin ang regional pride ng Nagoya, the miso katsu, plus a classic pork katsu, our ultimate go-to. Both were super tender and delicious. Bagong-bago sa panlasa yung rich miso sauce, definitely a must-try. Though, baka sa ibang restaurant na lang next time kasi medyo pricey dito. Di bale, at least na-experience namin. Ang pera, kikitain ulit yan. If you're visiting Nagoya in the winter, add this day trip to your itinerary. We went to Takayama and Gifu to try their famous Hida beef. Kumain din kami sa recommended restaurant ng guide namin. And wait, pakinggan niyo to. O, diba? Nakakagutom? Kung natakam ka sa video, promise, ganun din siya kasarap in real life. Medyo pricey lang talaga yung restaurant, pero highly recommended pa rin. Pagkatapos kumain, syempre naglakad-lakad muna kami dito sa historic town of Takayama para naman matagtag yung mga kinain namin. At, syempre, para humanap ng dessert. Susundan na tayo ng binago. Kaya may bananang nakasama. Thank you. Ewan ko ba? Pero ako lang ba? Gustong-gusto ko talagang nag-ice cream lalo na kapag malamig yung panahon. Yummy. 美味しいですか？美味しいです。Ah. Kasama rin sa day trip na to ang Shirakawago. First time ko makakita ng totoong snow, kaya super happy ko. Sayang nga hindi ako nakagawa ng snow angel kasi baka huliin ako.
Pwede. Alas lang natin. Siyempre, napagod na naman kami after more than 8K steps. Kaya umorder muna kami ng croquet. Ang sarap kainin nito habang mainit, lalo na sa malamig na panahon. Back to the city naman tayo. Nag-explore lang kami sa malalapit na area and buti na lang may local friend kami dito na sinamahan kami kumain sa masasarap na restaurant. Dinala niya kami dito sa Marugen Ramen. May mga ramen, gyoza, chicken na masasarap na, affordable pa. A must try itong restaurant na to pag pumunta kayong Japan. Kumain din kami sa Kura Sushi. First time ko lang matry yung conveyor belt sushi chain. Lasang-lasa mo dito yung mga freshness ng mga isda and ang dami ring unique options. Ang cute to, nanalo rin kami sa pag-games nila na for every 5 plates na ihulog mo sa shoot, may raffle. Complete experience talaga kasi nanalo kami ng Hi Cupid! Overall, naka 35 plates yata kami. Iba talaga kapag may local friend ka. May bonus road trip. Ang ganda at ang linis ng mga stopover dito sa Japan. Super maliwalas. Dinala niya rin kami dito sa Issue Shrine. Dami naming lakad and inabot agad kami ng 8,000 steps. Ang bilis talaga ma-reach ng step goals kapag naglalakad ka sa Japan. Yan, here's a quick Issa Shrine tour. Kami na maglalakad ng 8,000 steps para sa inyo. Siyempre, nagutom na naman kami. So, tinry naman namin ang famous na Matsusaka beef dito. Grabe, literal na melts in your mouth. A definite must try kapag napadaan kayo rito. And as usual, kakain at kakain pa rin ng ice cream kahit na malamig. Tinry ko tong orange flavor. Super refreshing at lasang-lasa ang citrus. New flavor siya for me, pero parang mas prefer ko pa rin yung strawberry. But, try niyo pa rin! On the way home, dumaan muna kami dito sa Nagashima's Palace. Sayang lang kasi hindi ko nasakyan yung famous Steel Dragon 2000. Sarado siya kasi ang lakas ng hangin. Pero carry lang. Kasi pumasok naman kami sa Nabana no Sato. And, grabe, sobrang ganda. Para kang pumasok sa panaginip. Worth it talaga yung daan. Tignan nyo. O diba? Ang relaxing. As a food art illustrator, super amazed talaga ako sa craftsmanship ng mga Japanese. Like, tignan nyo to. Alam nyo bang food replicas lahat lang to? Sobrang galing. Akala mo totoong pagkain na pwedeng kainin agad. Pero, gawa lang pala to sa wax at resin. Ang tindi ng attention to detail sa textures at colors. And the birds started singing a beautifully wonderful tune. For no other song could be worthy of you. Siyempre, hindi makukompleto ang trip na to kung hindi ako mag-uuwi ng souvenir from this store. Who would have ever believed? Could it be true that someone like you May happy kid na naman na nakabili ng souvenir. Ito yung binili ko. swing along happy as ever? And dito na nga nagtatapos ang ating Nagoya food trip. Sobrang saya at memorable ng trip na to.
And as a special bonus for the finale, isasama ko tong quick food art time-lapse na isa sa mga new flavors na tatikman natin. Digital drawing is always my way of remembering the best and memorable meals. Hope you enjoyed this Nagoya food vlog and let me know in the comments kung alin sa mga natikman natin ang pinakagusto mong subukan. See you on the next one!